to Him is gone. I've run the race that set my pace and face a shattered soul, but the gentle arms of Jesus warmed my hungry to behold. Lord, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Lord, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You more. Lord, I want to know You You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. Atakan insakan bekir benu, nehalal ka, nehalal ka. Atakan merafe nafshenu, nehalal ka, nehalal ka. Shomer abrit organ bakoshe adon ze mi she'ata. Poretz derek osefel shomer abrit organ bakoshe adon ze mi she'ata. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here,
Shomerati, Olam Koshe, Adon, Zemisheata. Odesere, Kosefe, Shomerati, Olam Koshe, Adon, Zemisheata. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promises a heart full of singing, that the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, Give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Give them all to Jesus, lay them down.
to joy. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is the gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is the time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to men, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Rise us up to fill our hearts with love. He came to save
Tumayo po tayong lahat. At palapakan po natin ang ating Panginoon ng malakas na malakas. Merry Christmas po! Nag-echo, Merry Christmas. Sino po sa inyo dito ang nakatanggap na po ng regalo? Raise your hand. Amen? Kami pala. Sa inyo meron din? Okay. Next question. Sino po sa inyo dito ang mga Kristiyano? Taas ang kamay. Alam nyo po, kapag ikaw ay Kristiyano, naka-receive ka na rin ng gift. Amen? The moment that you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord, you actually receive a gift. Amen? Amen po ba? At ang same gift na yan, nag-echo, no? Same gift na yan ay marireceive din ng maraming tao kung sila ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ito ay available sa lahat. Kailangan lang po nilang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At gaya ng sinabi ko kanina, kapag ikaw ay Kristiyano, na-receive mo na ang best gift ever ng buhay mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And this verse is talking about Jesus Christ. Amen. Isaiah pa lang, alam na darating si Jesus Christ at the right time. Amen. And He will give His life for us. In Isaiah chapter 9 verses also in Tagalog, sabi po dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan po ang ating Diyos at yan po si Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. May I ask everyone to please, let's pray, let's close our eyes. Let's pray, let's recognize the presence of the Lord in this place. The Lord is good. The Lord has been good to us and will continue to be good to us, and He is faithful. Father, thank you for this morning. Maraming salamat sapagkat kasama ka namin, Panginoon. We will ask, Lord, na patuloy mo kaming samahan, Ama, sa aming buhay. Mabuti ka lagi sa aming buhay. Lagi mo kaming iniingatan, Panginoon. Maraming salamat. Thank you for using this month to remind us that out of your love, Panginoon, binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo. Isinilang siya, Panginoon, para iligtas kami. Maraming salamat for that kind of love na in-extend niyo po sa amin. Maraming salamat. This morning, we recognize your presence in this place. You are worthy to be praised in this place. You have been good to us from the very beginning, and we recognize all your blessings and provisions to us. Father, this morning we want to lift your name. We want to praise your name. We want to sing songs, beautiful songs sa iyo, Ama, because you deserve it. We pray this morning that you will guide the worship team, Panginoon, empower them, Lord, bless them, and may all of them sing beautiful songs sa iyo, Panginoon. Nawa magamit nila ng the best nila, Panginoon, na talent nila to praise and worship you. We also pray for the preacher, Lord, extend your love to him, your wisdom, your knowledge, and may he deliver your word with power and truth, Panginoon. So those who will listen to your word, their lives will be transformed. And this day, Panginoon, though this is not the day kung kailan ipinanganak ang aming Panginoong Hesukristo, ginagamit namin ang pagkakataon na ito, Panginoon, upang alalahanin ang kapanganakan niya, because His birth signifies a beautiful gift for us, the best gift for our lives, Panginoon. So this very morning, we recognize your presence. Thank you so much for this place. Thank you for this opportunity. And thank you, Lord. Bless us, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise you, Jesus. Glory to the Lord.
son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted. Come on and lift it on, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on and lift the name of the Lord. See him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up. Come on and raise your voice, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See it high and lifted up, shining in the light of your
celebrate the Lord our God. Hallelujah. Praise the Lord. He deserves the grandest praise and worship. Amen. Hallelujah. Woo! Hey! Praise the Lord. Hey! Hey! Hark the herald angels sing, glory to the newborn
praises and glory, O Lord. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, ipinadala mo ang iyong anak. Hallelujah. To give us life, O Lord. And we are so thankful, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Let us continue to worship the Lord. As we remember how the Lord came for us one day. Praise the Lord. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Lord. We are forever grateful for all of the things that you have been doing for us, Lord. Praise you, Jesus. Let us continue to worship the Lord. Let us remember how good the Lord has been to us from then until now and until the coming days. The Lord will be good to you. He will be good to me. Amen. Let us thank the Lord for His grace for our lives. Praise you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Come on and sing it from your heart. Thank
and amen. Praise the Lord. Glory to the name of the Lord. He promised us that He would be our counselor, a mighty God and the Prince of Peace. He promised us that He would be our Father, and He would love us with a love that would not cease. Well, I tried Him and I found His promises are true. He's everything He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Stand amazed, King of glory, would come to live within the heart of man. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am. For He's more Wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul ever longed for, everything He promised, and so
ever been. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's more than wonderful to me. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano sabi natin? Merry Christmas ba? Isa lang ang magandang mensahe na dapat natin maunawaan, na si Jesucristo ay isinilang para tayo tubusin sa ating mga kasalanan at bigyan ng pangalawang buhay. The second life. Amen? Nung tayo pinanganak, unang buhay natin. Nung tayo ay pinanganak na muli dahil sa Panginoong Jesucristo, yun yung second life natin. Amen? And so today, pag-aaralan pa rin natin yung Pasko. Bagamat alam natin na ang December ay panahon ng paglilihi ni Virgin Mary. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Oo. At tunay nga ng mga anak ng Panginoon, ng Diyos, ay mayroon ng malinaw na pangunawa sa kapanganakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Sa araw na ito, ang buong mundo, sabihin mo nga Kristiyano man o hindi, ay nagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon. Bagamat alam natin na ang buwan ng Kislev, itong November, December, ay ang panahon ng paglilihi ni Virgin Mary. At noong panahon, yung pong tinatawag na Tishrei, September, October, ay ito po yung kapanganakan ng Panginoon. More or less andun sa lugar na yon. Kasi tandaan natin na iginagalang ng Diyos yung tinatawag na appointed time. Okay? At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang mensahe para sa buong sanlibutan. Tumayo muna tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Father, we thank you and praise you that you have sent the Lord Jesus Christ, our Savior and our Lord, to redeem us from the fire of hell. Pagpalain mo, Panginoon, ang umagang ito. Dalangin namin na puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming dalangin. Amen at amen. Praise the Lord. Makaupo muna tayo. The title of my message today is The Message. Napakahalaga ng message. Sino ba dito ang gumigising para tingnan ko ano yung laman ng messenger? Di ba? Kung mapapansin po ninyo, wala pa nung araw yan, yung mga messenger. Wala pa, di ba? Yung high-techs na yan, wala. Wala nga walang cellphone, wala nung araw, pero ginagamit ng Lord. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, sa end times, yung modern technology para lahat ng tao ay hindi sumbatan ng Diyos na Lord. Hindi ko narinig ang mensahe ng kaligtasan. So ang ginawa ng Lord, ginamit yung satellite. Amen? Alam niyo ba yun? Yung langit pa rin ang ginamit para pag nag-text ako sa inyo, ipupukol dun sa taas, ibabalik sa inyo kung sino man yung tinawagan ko sa inyo. Ganun. Ganun ka-high-tech ang ginawa ng Lord para lang lahat tayo ay makarinig ng mensahe. Isa sa mga tanda na ang Pasko ay malapit na ay ang pagsisimula ng pag-awit ng awiting pamasko. Di ba? Pagdating ng September 1, hinihintay na natin si Jose Marichan. Di ba? At nagsisimula na kayong mag-isip kung anong iririgalo nyo sa bawat isa. No? At paano kayo magkakaroon ng perang marami para marigaluhan nyo ang maraming tao. Alam nyo ba na ang unang awit ng Pasko ay inawit ng mga anghel sa Bethlehem? Okay? Narinig nyo ba yung Gloria Excelsis Deo? Gloria in Excelsis Deo. Sabi niyo, glory to God in the highest. Ito yung unang-unang Christmas song. Oo. 2,000 years ago. Ang Gloria in Excelsis Deo at sa English, Glory
to God in the highest. In a Christian hymn known as the Greater Doxology, ito po yung ito po daw yung pinakamataas na uri ng papuri sa Diyos. Amen. Kung meron mang mataas na papuri, ito po yung sinabi ng mga anghel. Tinuruan agad niya ang mga shepherd, ang mga pastol doon sa Bethlehem, isang hating gabi. Almost, sabi natin na hating gabi o between magmamadaling araw. At ang mga umawit po nito ay anghel na galing sa langit, hindi ang tao. Ito pong awit na to ay hindi kinumpose ng tao, kundi ibinigay ng Diyos para sabihin sa tao na ito ang unang awit ng ang Panginoong Jesucristo ay isilang. One day, isang araw, kinausap ng mga disciple ang Panginoon at ang Panginoon naman ay alam niyo mga kapatid, napakahalaga na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Bago isilang ang Panginoong Jesucristo, mayroon pong tinatawag na 400 silent years. Tahimik ang langit, hindi nakikipag-usap ang Diyos sa tao. After ng matapos po yung huling prophet doon po sa Old Testament, no? At yung huling-huling aklat ng Biblia, ang Malakay, pagkatapos nun 400 silent years. Ang totoo nun, hindi tahimik dahil punong-puno ng gyera, ng digmaan, patayan, yung 400 taon na yon. Bakit po tinawag na 400 silent years? Dahil tahimik ang Diyos, hindi nagsasalita sa atin. Kaya nga mga kapatid, pag ang Diyos hindi nagsasalita sa iyo, matakot ka. Marami sa atin dito, pag nagsisimula ng basahin ng Biblia, sasabihin mo, ay nako, Bible na naman yan. Ay, relihiyon na naman. Matuwa kayo pag may nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos na ang ibig sabihin, ang Diyos hindi tahimik sa iyo. Amen? Gusto pa nating makinig ng kung ano-anong mga balita, mga marites na mga balita, chismis ng kapitbahay, pero pag sinasabi ng salita ng Diyos, ayaw nating pakinggan. Bakit? Kasi nakakaranas ka ng silent years, silent moment. Hindi nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. Amen? Hallelujah! In Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi po ng, gusto ko basahin sa Tagalog, nang si Jesus Christ ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad isang araw, doon po sa Sermon on the Mount, ito po sabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta, ang ibig sabihin ang mga hula ng mga propeta. Sabi ni Jesus Christ, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. It means Jesus Christ is the fulfillment of the law and He is the fulfillment of all prophecies. Lahat ng hulang inihula sa Biblia nagkaroon ng katuparan dahil kay Kristo. Amen? Hallelujah! Ang iyong mga pangarap, kung ikaw ay Kristiyano, ay magkakaroon ng katuparan dahil kay Kristo. Amen. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil matalino ka, hindi dahil sa honor ka, kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man sa kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ano ibig sabihin nun? Hanggang hindi natutupad ang lahat ng isinulat sa banal na aklat. Hallelujah. So, ganun kahalaga. Kaya nga kung tayo nagpapatawag ng mga ganitong mga pagtitipon, magalak kayo dahil ang Diyos makikipag-usap sa inyo. Hallelujah. The prophecy about the Messiah begins when Jesus was born. 2,700 years ago, si Micah, maraming mga propeta katulad ni Isaiah, ni Micah, ay inihula ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo. At natupad lahat yun nang si Jesus ay isilang doon po sa Bethlehem. Noong isang araw, last Friday, nagkaroon kami ng party sa construction. Habang nagtuturo ako sa mga construction workers tungkol sa Panginoon, nagtanong ako, sa palagay nyo, saan isinilang ang Panginoon? Sabi nung iba, sa Rome. Sa Rome. Yung iba naman, sa Egypt. No? Sabi ko, kumuha ko ng 500,
Ang makakasagot, bibigyan ko ng 500. Kung ano na sinabi. Tapos yung iba sabi niya, Jerusalem. Ayan. Tapos meron isa bumulong, sabi niya, Bethlehem. Nahiya pa, Bethlehem. Ano sabi mo? Ano sabi mo ulit? Inulit niya, Bethlehem. Oh, ito sa'yo. Ibig sabihin, maraming tao. Marami sa atin dito na alam natin na pinanganak ang Panginoon pero hindi natin alam kung saan lugar. Amen. Ang mga propesiya po tungkol sa kaligtasan at sa Kristo ay nagsimulang maganap ng si Jesus ay isilang. Mga kapatid, mga anak ng Diyos na narito sa harapan ko. Pastor, kailan ako naging anak ng Diyos? Nang si Jesucristo ay tanggapin mo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Yun po yung panahon na pwede mo sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. At ito pong mga hula, itong mga hula na naganap, na sinabi ng Old Testament ay nagsimula ng maganap. Ang hindi na lang nagaganap ngayon ay ang rapture of the church, ang pagbabalik ng Panginoon sa second coming, ang tribulation period, ang kaharian ng Diyos. Ito lang hinihintay natin. Ilang panahon na lang, I don't know when, pero hindi na magtatagal na ang Panginoong Yesus ay darating. Kung kaya nga kahapon, doon ako sa birthday ng kapatid ko, ang daming mga taga San Lazaro Hospital ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Totoo yun. Nakita ko ang puso nila. Nakita nila kung gaano sila kainteresado sa kaharian ng Diyos. Si Jesucristo ay sinilang dito sa lupa, hindi para paglingkuran. Sabi niya, sinilang siya para maglingkod sa iyo at sa akin. At isang araw, siya naman ang paglilingkuran natin dun sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. The birth of Jesus is the beginning of the fulfillment of prophecies about the Messiah. Ang Israelita ngayon, no? Nagpe-prepare na sila para sa third temple dahil maghahandog na naman sila ng hayop. Dahil hinihintay nila ang pagbabalik ng Messiah, hindi nila napansin. Amen. Marami sa atin dito, dumaan na, pinanganak na ang Panginoong Jesucristo, alam natin na pinanganak na siya, pero hindi pa rin natin napansin dahil walang epekto sa buhay ninyo. Makinig kayong mabuti. Napakahalaga na ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng epekto sa buhay ninyo. Huwag kayong matuwa na may bonus kayo for Christmas. Tandaan ninyo, ang Panginoon kahit hindi Pasko, mayroong bonus sa bawat isa. Amen? Hallelujah. Huwag kayong umasa sa bonus lang. Huwag kayong umasa sa Pasko lang. Umasa kayo sa Diyos sa araw-araw. Sabi ng Lord, give us, doon sa awit natin, give us this day our daily bread. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil kay Jesucristo, nakita ninyo, no? Paano tayo hindi pinabayaan ng Panginoon? Nakita niya ang tao ay makasalanan para tubusin ang kasalanan ng mga tao at iligtas papuntang impyerno at dalhin sa kaharian ng Diyos, isinugo niya ang Panginoong Jesucristo. Hindi para umawit lang tayo ng Merry Christmas. Para mag-enjoy tayo, magsaya tayo, dahil ikaw at ako ay may kaligtasan dahil kay Kristo. Amen? Hallelujah! Glory to God! In one silent night, after 400 silent years, ito po yung 400 silent years, ang tawag dito, intertestamental period. Ipapaliwanag ko sa inyo maya-maya. In Luke chapter 2 verse 8, there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Meron daw isang gabi, no? Napakadilim ang panahon na yon. Walang ilaw doon, ang mga tala lang ang mga bituin lang doon sa kalangitan, ang liwanag ng mga pastol. At hindi po ito winter time at hindi ito Disyembre. Nakapunta na kami sa Israel. Malamig po doon ang November, December, January at nagyeyelo sila. Kung minsan po ang Jerusalem ay puting-puti ng yelo. So hindi pwede ang panahon na yon na sabihin mong pinanganak ang Panginoon dahil wala pong mga pastol doon po sa fields sa panahon ng tagyelo, no? At doon po isang gabi, sabi ng Bible, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.
Ano nangyari? Pagkatapos ng 400 taon ng katahimikan pero kaguluhan yun, no? Hindi kumikibo ang Diyos, pero isang gabi, nagpakita ang anghel ng Diyos sa mga pastol, sa mga nagbabantay ng tupa. Katulad ko rin, ako ay isang pastol na nagbabantay ng ilang tupa para ihandog sa Panginoon. Alam niyo ba yung mga tupa na yun na binabantay ng mga pastol? Ito po ay ihahandog sa Panginoon for sacrifice. At isang gabi, tahimik, isang anghel ang nagpakita sa mga pastol at sila ay umawit. Hallelujah. Glory to God. Ano ba yung intertestamental period? The time between the last writing of the Old Testament, Malachi, and the appearance of Christ is known as the intertestamental period. Katulad din natin. Katulad ko rin noon. Nung hindi ko pa tinatanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, hindi nagsasalita ang Diyos sa akin. Wala kaming communication ng Diyos, bagamat very religious ako. Lagi ako pumupunta sa simbahan, uma-attend ako ng kung ano-anong mga nobena at misa, pero ang Diyos tahimik sa akin. At isang araw, nang tanggapin ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsimula nang magsalita sa akin ang Diyos. Kaya nga sabi ng mga taga-Pulilan, Bulacan, nung na-born again ako, sabi ng mga kasamahan ko, believe talaga ikaw kay Fredo, no? Nakikipag-usap na sa kanya ang Diyos ngayon. Di ba? Pagtatawanan tayo ng tao, pag sinabi mo, nangusap sa akin ng Lord, sasabihin ng mga tao, nababaliw na to. Nung nga na-born again ako, nasa San Lazaro ako nakatira doon sa ospital ng San Lazaro. Sabi ng mga kaibigan ko, oy, Alfred, sabi niya, alam mo ba na maraming naloloko at nababaliw dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible? Talaga, sabi ko, nasaan sila ngayon? Nasa mental hospital, sabi sa akin. Di ba? Makita niyo yun? Ang tingin sa atin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, mga hangal tayo at baliw. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. At yung 400 silent years na yon ay mabigat sa buhay ng mga Hudyo nung panahon na yon. At yung nga, habang ang mga pastol ay nagbabantay ng kanyang mga alaga, sabi ko nga dito, imagine 400 silent years, no sign from heaven, no words of prophecy, all about silent, and all of a sudden, the Lord from heaven sent a messenger to the shepherd in Bethlehem. Makinig kayo mabuti mga taga-West Camias na dinadalaw namin sa aming mga saturation. Para kaming mga isinugo, of course, sinugo kami ng Diyos para sabihin sa inyo na mayroong kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. At iyon yung message ng anghel dito sa mga pastol. Here the shepherds were watching sheep for sacrifice in the temple. Katulad sinabi ko sa inyo, and that moment they were terrified in that event. Sino ang hindi matatakot na nagliwanag bigla ang paligid, ano? Sobrang liwanag na nasilaw ang mga shepherd. Iyon lang ang panahon na nakita nilang ganun kaliwanag ang lugar. At isang anghel ang nagpakita at nagsabi ng mensahe tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Sa buhay ng tao, bakit kung kailan magulo ang buhay parang tahimik ang Diyos? Isipin nyo, di ba? Pag marami tayong problema, sobrang dami ng utang. Ngayong 2023, sino kaya ang marami pang utang? Sino ang mga maraming utang dito sa 2023? Di ba? I pray, dalangin ko, na ang 2024, wala nang mangungutang sa inyo. Sabi ng iba, imposible yan. Posible yan. Dahil isinilang na ang Panginoong Hesukristo. Amen? Anong pangako ng Lord sa mga anak ng Diyos? Hindi ka na mangungutang, ikaw pa ang magpapautang. At kung hindi ka bayaran, patawarin mo. Pastor, napakahirap yan. Madali lang. Madali lang po ang magpatawad ng may utang sa inyo. Ano sasabihin nyo? Quits na tayo in Jesus' name.
Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Yan ang dahilan kung bakit sinilang ang Panginoon para patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay magpatawad din sa mga nagkakasala sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga nagkakaroon ng pagbabati eh. Alam mo ba kung bakit isinilang ang Panginoong Jesucristo? Para mamatay dun sa krus upang i-reconcile, pagbatiin ang tao sa Diyos. Kaya nga kami ng Panginoon, ng Diyos amang nasa langit, bati na kami. Dahil kay Kristo. Kagalit nyo ba ang Panginoon ngayon? Ang Diyos Ama na nasa langit. Kung gusto nyo makipagbati, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at bati na kayo ng Diyos. At anuman ang hilingin mo sa pangalan ng kanyang bugtong na anak, ang sabi ng John chapter 14 verse 12 to 14, ibibigay ng Lord sa iyo ang lahat ng iyong hihingin. Amen? Hallelujah. Ang lakas nun ha. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, bakit ganon? Pagka may problema tayo, parang tahimik ang Diyos. Kasi nga, instead sanang manahimik tayo para marinig natin ang boses ng Diyos, ang mga senyales ng sagot niya, tayo ay ubod ng ingay. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin dito, dinadaan natin sa napakaraming seremonya ang paglapit sa Panginoon. Merong paluhod-luhod, lakad-lakad luhod-luhod, gapang-gapang, buhat-buhat ng krus, at kung ano-ano pang mga walang kwenta sa harap ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Panginoon, babasahin ko sa inyo, masyado tayo kasing maraming sinasabi sa panalangin. Ang sabi po ng mga ngaral, ayon po kay Solomon, King Solomon, mga ngaral 5:1 hanggang 2, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Listen to this. Papasok tayo sa 2024. Tinuturuan tayo ng Diyos. In fact, ang nagturo sa atin ng tamang pananalangin ay ang isinilang sa Bethlehem. Walang iba kung hindi si Jesucristo. Yung Our Father, yung the Lord's Prayer, sabi niya, Ama namin, sumasalangin ka, sambahin. Yun ang panalangin na itinuro ni Jesucristo. At sabi niya, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa, mag-ingat ka sa pagsasalita. Amen. Tayong mga tao, pag tayo lumapit sa Diyos, ang unang-unang gawin natin, manahimik muna tayo para ang Diyos ay magsalita. Katulad ng ginawa noon, 400 silent years. Pinatahimik ng Lord ang Israel at after 400 silent years, nagsalita ang Diyos. Hallelujah. The New Testament tells the story of how hope came not only for the Jews but for the entire world. Listen to this. Nang magpakita ang anghel doon po sa mga pastol, ang mensaheng iyon ay hindi para sa kanila, hindi para sa Israel lang, kung hindi para sa buong sanlibutan. Christ's fulfillment of prophecy was anticipated and recognized by many who sought Him. Maraming mga tao na hinanap ang Diyos. At katulad po ng wise man, yung sinasabi nating mga 3 hari, pero hindi naman 3 hari iyon. Ang tawag doon, mga wise man, mga matatalinong tao, hinanap si Jesucristo. Ang mga pinuno, kamukha ni Nicodemus, hinanap si Jesucristo. Ikaw at ako, hinanap si Jesucristo. Mahalaga kasi na hanapin natin ang Diyos. Ang sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. When you speak of the kingdom, you speak about Jesus Christ. Pag pinag-usapan ang kaharian ng Diyos, ang pinag-uusapan natin dito ay ang Panginoong Jesucristong isinilang sa sabsaban, 2,000 taon na ang nakakaraan. Hallelujah. At napakahalaga po ng pinag-uusapan natin ang katahimikan ng Israel sapagkat ito po ay tunay na kaguluhan. Right now, katulad ngayon, naririnig natin ang kaguluhan. Maraming kaguluhan ang nangyayari at merong banta ng Third World War. Amen? Nagsama na of course, magkasama naman sila ang Russia at ang China. And they are starting
to plan for war. Amen? At tandaan natin, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi rin tahimik, magulo ang panahon. Bakit? Kailangan kasing ihanda ang bawat isa sa atin. Hindi ako naniniwala, sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na dadating ang rapture na tayo ay nagkakantahan, nag-aawitan, nagpepiesta, nagpa-party. Sa panahon na yon, naniniwala ako that God will purify us to present us, Jesus Christ, to present the bride to His Father unblemished, clean, and worthy sa panahon ng rapture. Kung itong tayo lang ngayon, ira-rapture ngayon, hindi. Bakit? Ang laman ng isip natin, hamon. Spaghetti. Di ba? Regalo. Di ba? Aalisin ng Lord. The Lord, before the coming of the Lord Jesus Christ, lahat ng mga anak ng Diyos, i-empty ang isipan at itututok ang pag-iisip sa Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kasi, kung totoo yun Jesus Christ is a very responsible God. Ihaharap niya tayong mga anak ng Diyos doon sa kanyang amang nasa langit. Doon sa langit. Pagkatapos, pipilay-pilay tayo. Spiritually, bagsak tayo. And I believe in my heart, before the coming of the Lord Jesus Christ, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay inihanda ng Diyos para sa rapture. Amen? Hindi tayo mabibigla nun. Maring magulat lang tayo, pero God will prepare us for the coming rapture of the church. Pero yung mga hindi anak ng Diyos, na ayaw makinig sa salita ng Diyos, maiiwan sila sa tribulation period. At yun ang pinakamasakit na mangyayari sa nilikha ng Diyos sa panahon na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Kahit sa ating buhay ngayon, tunay na magulo at walang direksyon ang ating buhay kung wala si Hesukristo. 2024 ay papasok tayo. Maganda pumasok sa 2024 na ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon ng buhay natin. Amen? Yun po yung layunin natin dito. Kaya nga tayo nagkakaroon ng even pati contest, ginagawa na natin. Amen? Para lang tawagin kayo sa isang pagtitipon para ipakilala si Hesukristo. Sabi ko nga doon sa mga senior, you can use this place, libre. Basta importante, ipapangaral namin sa inyo ang Panginoong Hesukristo. Gamitin nyo ang aircon namin, ang lahat ng ilaw namin, gamitin nyo sa mga meeting nyo. Importante lang, makinig kayo ng salita ng Diyos. Ganon din sa solo parents, libre ang lugar na ito para sa mga taga West Camyas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory. Kaya nga po mga kapatid, gusto ko matapos after this Christmas party natin, lalabas kayo na masaya hindi dahil may bit-bit kayo. Lalabas kayo dahil taglay ninyo si Hesukristo sa puso nyo. Amen? Hallelujah. Glory to God. And then, eto na nga, doon po sa the angel silence, nung nagpakita yung anghel sa mga pastol, pinatahimik ng anghel ang mga ito. Sabi niya, tumahimik kayo. Huwag kayong matakot. Sabi ng angel, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Luke chapter 2 verse 10. The birth of Jesus is the message of hope. Makinig kayong mabuti. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay hindi tungkol sa regalo. Jesus Christ is the gift of God to all of us. Siya mismo ang regalo. Amen. Tandaan natin yan. Lahat ng tatanggapin natin regalo ngayon, mamaya wala na. Pero si Hesukristo, tinanggap nyo bilang regalo sa inyo, ito ay pangwalang hanggan. Amen. Hallelujah. Glory to God. At pakinggan po ninyo ito. Sabi mo, Pastor, bakit ikaw? Ang saya-saya mo lagi pag nakikita ka namin. Because I have the Lord Jesus Christ and He is the source of all I need. Lahat ng pangangailangan ko, ng pamilya ko, ng mga anak ko, si Hesukristo ang aking source. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng tulong ko. Amen. At gusto kong ganun din kayo. Hallelujah. Tandaan natin, yung kapanganakan ng Panginoon is the message of good news. Katulad natin,
katulad ko, bilang mensahero ng salita ng Diyos, dala namin ang mensahe ng kagalakan at pag-asa sa ating Panginoon. Anong sabi ng Luke chapter 2 verse 11? Today, sabi ng mga anghel ni Gabriel, today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord. Amen. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Totoo yun. Si Jesucristo ay sinilang sa isang sabsaban. The town of David is a birthplace of the Savior, and it was prophesied 700 years ago before the birth of Jesus Christ. At panahon natin, 2,700 years nang ideklara ng anghel ang kapanganakan ng Panginoon. Ano yung sinabi ano sinabi ng Micah chapter 5 verse 2? Sabi dito, sinabi niya, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ng Huda, ay magmumula sa iyo ang angka ng ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kahapon, andun ako sa birthday ng kapatid ko. Meron kasi isang tao doon na ang asawa niya ay hindi naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Sinabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya ang Revelations sa pahayag. Ang sabi ni Jesucristo, I am the beginning, I am the end. I am the Alpha and Omega. I am the first and the last. Kung si Jesus Christ ay hindi Diyos, sasabihin ba niyang, I am in the beginning, I am the last, o I am the end. Ako ang simula at ako rin ang katapusan. Ibig sabihin, Jesus Christ is God, at nang siya ay nagkatawang tao, ibig sabihin, incarnation, siya ay namuhay kasama natin. At babalik siya. Kaya nga ngayong araw na ito, pinipili ng Diyos, even yung angkan na ipapanganak kay Kristo, ang angkan ni David, ang angkan ni Huda, siya daw ang pinakamaliit na angkan ni Jacob ng Israel. Kaya nga ngayong umaga, kahit na ikaw ay pinakaaba pa sa oras na to, ikaw pa yung pinakamahina ang ulo sa magkakapatid. Tandaan mo, pag si Jesucristo ang naging Panginoon mo, bibigyan ka ng Diyos ng talino. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Marami pong benefits ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa umagang ito, mahaba pa, marami pa akong sasabihin sa inyo, pero gusto kong tapusin ang mensaheng ito ng kapanganakan ng Panginoon. Dahil kay Kristo, may pangalawang buhay tayo. At ang buhay na yon ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung mukhang Pasko siya o mukhang Biyernes Santo, di ba? Sa araw na ito, mga kapatid, ito din po yung pagsasama-sama ng pamilya. And I believe in my heart, the birth of the Lord Jesus Christ is the time to reconcile the father to his wife or to their children. Ito yung panahon na magkasundo-sundo na tayo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, yung mga may kasalanan sa inyo, patawarin nyo na at padalan nyo ng GCash. Di ba? Sabihin mo, Kuya, ate, patawarin mo na ako sa kasalanan ko. O kaya, Kuya, pinatatawad na kita. Nagpadala ako sa iyo ng GCash. O, di ba? Tumayo tayong lahat. Nang awitin ng anghel, ang awit na yon, Gloria in Excelsis Deo, nagsimula nang i-compose ang maraming awit. Amen? Na pamasko. Kaya nga pagka nakakarinig tayo ng awit na pamasko, di ba? Marami sa atin dito, minsan pag nalulungkot at narinig yung awit ng pampasko, nabubuhayan ng loob. Di ba?
Kasi nga, mayroong buhay sa Panginoong Hesukristo. Mamaya may mga magkakantahan dito, no? Magbubuwis sila ng buhay. Di ba? No? Para ipakita lang sa Panginoon na sila ay masaya. Alam nyo, yung mga nasa contest ngayon, gusto kong maunawaan ninyo, kaya kayo aawit dahil masaya kayo, dahil anak kayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hindi kayo aawit dito dahil sa 20,000, 15,000, 10,000, at kung ano-ano pang thousand. Andito kayo para mag-present sa Panginoon. Para naman kayo magbigay ng mensahe sa Diyos na sasabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, masaya kami dahil sa iyo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Can you raise up your hands, please? Hallelujah. Father, we thank you and praise you sa mga kapatid kong narito, Lord. Tunay nga, Panginoon, bagamat sineselebrate ng buong mundo ang Pasko, gusto namin i-celebrate ang diwa ng Pasko ko, Panginoon. At dalangin ko, Lord, ng bawat isa na narito, Panginoon, ay maranasan nila ang tunay na pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na baguhin mo ang kanilang buhay, tanggapin nila ikaw, Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang abang buhay upang tawagin sila at bigyan sila ng karapatang tawaging anak ng Diyos. And so today, O Lord God, as we celebrate your holy presence today, Lord, bless each of everyone. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Nawa, Panginoon, ang bawat mga magkakapatid o pagpapamilya na nagkakaroon ng tampuhan at samaan ng loob, sila po ay magkasundo-sundo na at magpatawaran sa isa't isa. Dalangin ko, O Lord, na ang diwa ng Pasko, Panginoon, ay maunawaan ng aking mga kapatid sa oras na ito. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maging masaya kami, Panginoon, na haharapin ang 2024, Lord. We thank you, we praise you, and bring back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray, and everybody say amen and amen. God bless you.